umagang ito, dinadakila ka namin, pinapupurihan ka namin. Lord, hindi ang bawat isa sa amin ang maliyan. Talino, katanyagan, kalakasan, ay walang kapuluhan. Dadapwat ang pinapupurihan mo ay ang mababang espiritu. Dakilang Diyos, maraming pong salamat ngayong umagang ito. Pinapupurihan ka namin, dinadakila ka namin na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Pinagpala na po ba ang lahat? Hindi pa po tayo nagsisimula. Alam ko po, pinagpala na po tayo. Amen. And ganyan po ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi pa man po natin sinasabi sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, tinugon na po tayo ng Panginoon because our God is a working God. Amen. He is a miracle working God. At sa buhay po natin na ito, hindi pa po natin nasasaliksik sa puso natin ang mga needs and kailangan po natin, pero we believe that God is always there. Amen? Para po tayo ay patuloy na pagpalain, para patuloy po na siya ay maitaas sa ating mga buhay. At ngayon po, we will give the Lord the highest praise and honor. Amen? Like a holy water. Alam niyo po yun na ang Panginoon po ang hindi nauubos. He's like a stream of living water sa ating po mga buhay. So all we have to do is to be thirsty. Amen? To be thirsty sa katuwiran, sa righteousness, sa kabanalan ng ating Panginoon. And let us honor the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's give Him praise. Let's give Him the highest honor and adoration. Oh, we give You glory, oh God. Hallelujah. Come on, let's give Him praise. Come on. Come on, everybody, clap your hands to Jesus. God, I'm on my knees again. God, I'm begging, please again. I need You. Oh, I need You. Walking down the stairs and roads, water for my thirsty soul. I need You. Oh, I need You. Your forgiveness is like sweet, sweet honey on my lips, like the sound of a symphony to my ears, like holy water on my head. Let my walking slave be seen. Don't wanna know about being born again. I need You. Oh God, I need You. So take me to the riverside. Take me out of all times. I need You. Oh God, I need You. So forgiveness is like sweet, sweet honey on my lips, like the sound of a symphony to my ears, like holy water on my skin. Oh, my skin. I don't wanna abuse Your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. Come on. I don't wanna abuse Your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. I don't wanna abuse Your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. I don't wanna abuse Your grace. God, I need it every day. It's the only thing that ever really makes me wanna change. Your forgiveness is like sweet, sweet honey on my lips, like the sound of a symphony to my ears, like holy water
presence and His holy name in this place. Amen. Hallelujah. Come on. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Lord, I wanna take you for everything you've done, way beyond my wildest hopes and dreams. I lift my hand and sing out loud and praise His wonderful name. I'm gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Lord, I wanna take you. Lord, I wanna take you for everything you've done, way beyond my wildest hopes and dreams. I lift my hands and sing out loud and praise His wonderful name. I'm gonna praise His holy name. Gonna praise His. We're gonna let go. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. Come on, let's sing hallelujah. 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 Lord, you almighty God. Hallelujah. Lord, you almighty God. Oh, hallelujah. Lord, you almighty God. Oh, hallelujah. Lord, you almighty God. We're gonna praise His holy name. We're gonna We're gonna praise His holy name. Yes, oh God, we're gonna praise Your holy name, oh God, and You're the only one. You're the only one to be lifted in this place. Yes, we honor and we adore You, oh God. Hallelujah. When we think about You, oh God, and all the things that You've done in our lives, we can't help ourselves but to thank You, oh God, for all the mighty things that You've done in our lives, oh God. We're so thankful, oh God. Oh, we want to give You all the glory. We want to give You all the honor and the highest praises and all the adoration, oh God. When
gratitude, oh God. And so here we are, worshiping and honoring your holy name, oh God. When there was no way, oh God, you always make a way for us. There was no way until you made one. Praise upon praise, hallelujah. Even though I don't deserve it, you did it. Even though I could
sing. Who am I that you keep me on your mind? God, I'm just grateful for you. Come on, sing. God, I'm just grateful. Come on, sing how you are thankful. All my life, you've been right here by my side. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. I survived. I survived, and I'm here to testify. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. We're all right. And I'm alright if they say I'm not a mama. God, I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Yes, we are grateful. Hallelujah. Oh, your love is more than enough. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord, for your love and mercy. It is endless, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ama, sa lahat ng kabutihan. Salamat, Dakilang Diyos, sa lahat ng biyaya, O God, na pinagkakaloob mo sa amin. Tunay na magpasawalang hanggan ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Walang hanggan ang iyong biyaya sa amin sa araw-araw. Dakilang Diyos, patuloy niyo kaming tulungan sa aming buhay. Itaas ang iyong pangalan sa aming buhay. At sa araw-araw, O Diyos, na kinakatagpo, kinakaharap, na bawat isa sa amin, O Diyos, na iyong mga anak, dalangin ko ang kalakasan ng pananampalataya. Lord, sa pagpunta namin sa lugar na ito, hayaan po ninyo na maramdaman namin ang iyong presensya at makatagpo namin ang iyong kaluwalhatian upang sa gayon, O Diyos, katulad ni Paul nung siya nasa road of Damascus, O Lord. Lord, kinatagpo mo siya, Panginoon. Kaya sa araw na ito, huwag niyong hayaan na lumabas kami ng iglesyang ito na walang laman. Hayaan niyo mapuno kami ng iyong kaluwalhatian, ng iyong kapayapaan, kagalakan sa iyong puso. Ipuin niyo ang bawat karamdaman sa araw na ito. Kaya Ama, patuloy namin pinagkakatiwala ang aming buhay sa oras na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, alatay sumigaw ng Amen. Hallelujah. Mabuti ang Diyos. Ayan. Okay. Sige po, buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5. Ayan. Okay. Makoy, treble tayo. Matthew chapter 5, verse 17 to 21. Ayan, okay yan. 17 to 21. Okay, basahin po natin ang salita ng Diyos. You have heard that it was, do not think that I have come to abolish the law or the prophet. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until the heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. 19. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. And whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you that unless the righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, will certainly not enter in the kingdom of heaven. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, dalangin ko po sa araw at umagang ito na patuloy niyong pagpalain ang bawat isa sa amin. Magmula sa inyong lingkod,
hanggang sa pinakabata na naririto sa iglesia ito, sa church na ito, Lord God. And kasama ng mga nasa online, saan man sila naroroon sa araw na ito, kayo ang magpala sa bawat isa sa amin. Kayo ang mangusap, kayo ang maluwalhati, at kayo ang magturo sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin niyo po ang inyong lingkod, ang bawat salita na may papangaral sa pulpitong ito, at maunawaan namin na may kalayaan sa Espiritu, sapagkat sabi mo sa iyong salita, Panginoon, we will know the truth and the truth shall set us free. So, Father God, this morning, I commit to you myself and your people, and let your glory be upon us today. Bless us and increase our faith in Jesus Christ's name. Amen and amen. The title of the message is, Does the law, condemns the sinner, and does the grace tolerate the sin? Okay, ulitin ko yung title natin. Okay, andyan naman po. Medyo madilim lang pala ang... Does the law condemns the sinner, and does the grace tolerates the sin? Ang batas daw po ba o ang kautusan ng Diyos, ay nagkukondem sa mga makasalanan, at ang biyaya ba ng Diyos ay nagpapaubaya, nagpipermiso, o naghahayag, hinahayaan lamang na patuloy na magkasala? So, yun po yung mga pag-uusapan natin. At kung mapapansin natin sa Matthew chapter 5, ay dalawa po ang pinatutungkulan, commandments and law. In verse 17, it says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Law and the prophets. Now, tandaan po niya yung salitang yan, Napaka-importante po niyan mamaya sa conclusion. Sa conclusion, makikita natin yung dalawang word na yan. Law or the prophets. At pangalawang makikita natin yung salitang commandments. In verse 19, ang sabi dito, anyone who breaks one of the least of these commandments. So, although nag-i-intertwine, parang magkahuwig lang yung law and commandments, pero meron po siyang different implication or application or pinatutungkulan kapag law and the commandments ang pinag-uusapan po natin. Now, listen carefully. Minsan tayo nakatutok tayo sa salitang revival. Para bang ang revival ay iyakan, talunan, masaya. Parang ganon ang tingin natin sa salitang revival. Para bang, wow! Hype ako ngayon. Mainit ako. Dahil bakit? Napuspos ako ng Espiritu ng Diyos. Now, how would we define filled by the Holy Spirit? Paano natin sasabihin na ang Diyos ay sumasayo dahil ba ikaw ay nasa church? Number 1. Dahil ba ikaw ay nagtatangs? Number 2. Dahil ba ikaw ay dinadaluyan ng mga himala, kapangyarihan ng Diyos? Number 3. And number 4, dahil ba ikaw ay masayang-masaya? Okay. Those are not the basis, although manifestation, but not the basis of being filled by the Spirit. Again. Manifestation is just part of the infilling of the Holy Spirit. Now, we're talking about grace. Kaya, sinisimulan ko kayo dito para maintindihan natin. Kasi, ang common misunderstanding in misconnotations, ng bawat mananampalataya, na para bang pag masaya ako, ay, ito yung kalooban ni Lord. Pag malungkot ako, hindi ito kalooban ni Lord. Now, emotion will never bring us to truth. Again, emotion will never bring us to the real truth. Binanggit ko kanina, John 8:32. And you will know the truth,
and the truth will set us free. Now, that truth is very important. Ngayon, as I have said, live tayo. Pero, siyempre, hindi naman natin kailangan i-expose lahat in the sense. Ngayon, nagkakagulo ang ating bansa in the sense of talking about the law, talking about mga Republic Act, talking about pro, talking about many others. Kanina, early morning, pagising ko, I sent a message to my co-pastors and some of the Christians. Some of you here. Hindi ako basta-basta nagtatapon ng mga opinion. Hanggat maaari, maingat ako dyan. Dahil I don't want to be labeled as pro, or color, banner. I don't want that. Isa lang si Pastor Alan. Now, live po tayo. As I have said, pro-God lang po ako. Kahit anak ko, pag mali, kahit kamag-anak ko, pag mali, pasensya tayo. Hindi tayo pwede magkasundo sa hindi tama. At hindi makatwiran sa salita ng Diyos. Now, emotion will definitely bring you to misleading truth or misleading facts. Dahil ang emosyon ay pabago-bago. Ang relasyon ay pabago-bago. Ang tao ay pabago-bago. You cannot put your trust on men because man is meant to fail and to fall because man is a fallen nature. Now, let's talk about these two, the law and the grace. Now, punta tayo sa slide number 2, Pranchel. Now, in verse 17, I would like you to see the underlined words. Okay? Do not think. Now, take note of this. Diyan muna po tayo. Pag sinabi nating think, talks about the nous in Greek word, knowledge. Ang misconception ng marami, paano ka na born again? Kasi kumakanta ako ng lift him up. O kumakanta ako ng, ano ba yung kinanta? I will magnify you. Oy, born again na ako. Kasi kumakanta ako ng This is the Day. Born again ako kasi nakasuot ako ng puti, tapos mamaya kakain ako ng Santa Cena. Iinom ako ng bread, the bread at saka ng cup. Oy, born again na ako nun. No, the essential idea of how to be a Christian starts with how you see and understand yourself. Malinaw sabi ng Bible, John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot see and enter the kingdom of God. Now, it is not a church. The word enter is not the physical door to enter, but it is a spiritual dynamics of spirit and the truth. Unless you are born of the Spirit, born from above, you cannot enter the kingdom of God. Now, there's a big difference between kingdom of God and kingdom of heaven. Kingdom of God, it was used in Matthew 6:33. Ano sabi ron? Seek ye first the kingdom of God. Di ba? Meaning, the Basileia, rulership and kingship. Actually, by next week, God willing, dapat naka-forward naman sa kanila to. I will be, not next week, next week pa pala. I'll be dealing with some discussions in relation to the kingdom and the kingdom of heaven. Alam nyo, isa sa pinaka-importante sa panahon ngayon ay hindi ka emotional. Your emotion, my emotion, and my thinking should always be geared in line to the dynamics of what we call
biblical perception. Balanced biblical perception. Dahil pag hindi, malaki na po ang problema natin. Ano sabi dito? That I have come to abolish the law or the prophets. Ano ba yung law? The Ten Commandments and other written by the prophets. The commandments. Actually, yung prophets, kasama yung commandments doon. Kaya sinabi, law and or the prophets. Not only the Ten Commandments, but also the commandments of God in the Old Testament. And that includes the tithes and offering and many others. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Now, take note of the word fulfill them. Yung red one. Yung red underlined words. Alam nyo, bakit tayo nag-church? Bakit kayo nagsisimba? Bakit tayo naririto? Para kumanta? Para tumugtog? Para mag-preach pastoralan? Alam nyo, sa totoo lang, if you're not aware, there are a lot of pastors na wawala sa ministry dahil sa maraming dahilan. Isa sa dahilan is financial support from the church. Totoo po yun. Baka hindi kayo aware na isa po yan sa mga dahilan. Yung mga nagkamali, nagkasala, ano na yan given na yan dahil wala namang perfect talaga eh. Pero isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang mga manggagawa ng Diyos, nagtatrabaho na lang sila, it's because of many reasons. That includes a financial concern. Now, I have not come to abolish but to fulfill them. Ano ba ang dahilan ng pagpunta ng Panginoon sa mundo? Para ba mamatay lang sa krus at maligtas tayo? Kaya siya naparito para tuparin ang utos ng Diyos mula sa lumang tipan, Genesis, up to the book of Revelation. 18, for truly I tell you, na pag nakita natin yung salitang truly, meaning it is emphasized, truth. Until heaven and earth disappear. Ay, isa pa yan na dapat pag-usapan, pero hindi na muna natin bibigyan ng pansin yan. Malawak na pag-aaral yan. Not the smallest letter, not the least stroke of a pen. Now, take note, ibig sabihin, yung pagkakasulat from Genesis up to Revelation. Ang pinag-uusapan dyan, will by any means, now the white line, disappear from the law until everything is accomplished. Now, remember when Jesus was on the cross of Calvary, He said, it is finished. It is finished. Pitong words yun, di ba? Yung last sayings. But one of the words that Jesus uttered in the cross of Calvary is, it is finished. Meaning, tinapos na, naganap na, na-accomplish na. Slide 3, please. Now, therefore, now, if you see the word therefore, the underlined words, conclusion, the summary, the result. Therefore, anyone who sets aside one of the list of these commands, now take note, commands, and teaches other accordingly will be called least in the kingdom of heaven. Now, bakit heaven? Bakit kingdom of God? Now, ulitin ko po, as long as we are here sa mundong ibabaw na to, we are ruled by the king. Dalawang klase ang nagro-rule ngayon. Monarchy, the rule of man, which is ruled by the 2 Corinthians 4:4, the God of this world is Satan himself. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, ito live po tayo, sabihin ko na po ito. Ako po, noon pa, hindi ako naniniwala na ang isang pastor ay dapat tumakbong presidente. Akin lang po ito. Bakit? Pwede yung mga elder. Halimbawa, si Leklek, elder ng simbahan. Hindi naman siya full-time pastor. Hindi siya tinawag para maging isang lingkod na manggagawa.
full-time sa church. Pwede yan. So my role, this is what I understand in the scripture. The role of pastors as a priest, the role of ministers called by God is a prophet. We are called not to be a congressman, not to be a senator, not to be a president, but to be a leader of people of God. So ang trabaho namin, maging boses. Maging influencer, advisor, counselor na mga nasa posisyon. Yun. At priest, mag-pray na mga nasa posisyon. Yun. So kung bakit nagkaagulo, not only churches, but also nations and countries, so to speak, dahil sa hindi po naiintindihan yung salita na Kingdom of Heaven and Kingdom of God. Now, habang nasa mundong ibabaw tayo, if you try to go back, balik nga saglit, kapatid, slide 2. Balik lang saglit sa slide number 2. Verse 18, okay, verse 18. For truly I tell you, until the heaven and the earth disappear. Na ano yung madidisappear dyan? Ang common error na maraming Kristiyano ay matatapos tayo, magugunaw ang mundo, mawawala na. Minsan pa nga, may tinanong pa nga ako na pastor Masakit man sabihin ano yung New Jerusalem? Bakit may new heaven at may new earth? Ano yung New Jerusalem? Saan yun? Paano yun? Di nakalutang sa langit. Di mali na. Alam niyo ba kung bakit may New Jerusalem? Makinig po kayo. Kasi, sa ngayon, ang Jerusalem po, kapag, sabi ko nga sa inyo, kapag yung bilog na globo ay nilatag ninyo rectangular, ang makikita po natin sa rectangular map, nasa gitna ang Israel. Kahit ngayon, pumunta kayo. Kahit mamaya, pag uwi nyo, pumunta kayo sa Google. Tingnan nyo ang rectangular map. Nasaan ang Israel? Sa gitna. No, it's no accident ng Israel ay maipalagay sa gitna. Because God is sovereign. Kahit ang katawan natin, kahit ang buhay natin, it's no accident na may kidney tayo, may lungs tayo, may brain tayo, may heart tayo. Now, sa palagay nyo, ano yung ating urine, saan galing yan? Ha? Oh, saan? Nasumasagot? Takot sumagot, baka mali. Alam niyo ba kung saan galing ang kidney? Drive naman tayo O, sige, i-bash ako ng mga Alam niyo kung saan galing? Sa dugo. Pinipiltered lang ng kidney. Kaya nga nalalaman yung sakit ng tao, kapag sa ihid, isa yan sa mga pinanggagalingan. Kasi galing sa dugo, ang pinipilter ng kidney. So bottom line, it's no accident na ikaw ay espesyal. Psalms 139, na ikaw ay mahalaga. Nung nilikha tayo ng Diyos, kompleto. Hindi pa natin naitanong, grabe. Ako nga, nagpa-plancha Paplansya ako. Ito, yung pantalon ko, pinlansya ko kahapon. Gusot-gusot pa rin yung iba. Isipin nyo kasi labandero si Pastor Alan, ako rin taga-luto, ako rin taga-plancha, ganun alam niyo habang nagpa-plancha ako, pinakita sa akin ng Lord yung 1 Peter 1:7. Sa plancha, doon ko nakakita. Bakit kaya ang tao naglalaba? Bakit kaya ang tao nagpa-plancha? Sige, magsuot nga tayo ng damit na hindi planchado. Tingnan natin. Maganda, pangit? Pangit! Magsuot tayo ng hindi nilabahan. Ano mangyayari? Mabaho. Bakit kaya may mga damit na kahit laban mo, mabaho pa rin? Mali ang laba. You see that? So, lahat ng bagay, mayroong dahilan. Bakit kailangang maligo? Kasi pag hindi ka naligo, mabaho ka. Ano yung mga palatandaan? Daan lang tayo saglit para makita natin ang wisdom. Alam niyo kung bakit ang damit kahit, ito yung naintindihan ko, nagma-research po ako, PhD in labandero po ako. Kaya, alam niyo kung bakit mabaho pa rin ang damit?
kahit laban. Kasi pag pinawisan ka at mali ang laban mo, yung bakterya nun, nandoon mabubuhay agad. Pero kung tamang laban mo, kahit may pawis ka, hindi agad siya babaho. Bakit? Walang bakterya. Bago pa lang. Yun ang totoo nun. O ganun din ang tao. Bakit kailangan mo plansyahin? Isipin mo bago yung aming plansyahan Bakit kaya? Plansya ka na plansya, lukot pa rin. Plansya ka. Ano ba problema nito? Okay, simple lang. Bakit tayo dumadaan sa pagsubok? Buksan nyo nga po 1 Peter 1. Saglit lang. Para makita natin ang wisdom. 1 Peter 1:7. Ano sabi dito? Simulan natin sa 6. In this way, 1 Peter, unang Pedro kapitulo, kaya dapat may dalang Bible kasi minsan may mga bagay na wala dito sa ating slide. Kaya dapat nagbubukas tayo ng Bible. 1 Peter 1, simulan natin sa 6 hanggang 7. Ano sabi rito? Okay? In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had suffer, grief in all kinds of trials. Okay, trials 7. These have come so that your faith, ulitin ko lang. Basahin natin ang tama na mabagal. These have come so that your faith of greater worth, ano sabi ron? Than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ano daw ang purpose ng trials? Idaan sa apoy. Nakakita na po ba kayo ng plancha na ang malamig? Alam nyo kanina, kagabi pala yun, di kanina. Kagabi, habang napaplansya ako, di mo ba naisip? Bakit mainit ang plancha? Tapos nag-flash sa akin ng 1 Peter 1:7. Wow! Alam nyo, may dalawang klaseng problema. Isang magandang problema at pangit na problema. Ang pangit na problema, yun yung mga problema na galing sa maling desisyon. Sa mga maling gawi. Kaya huwag natin sabihin, Lord, salamat po sa mga pagsubok na ito. Huwag na natin hintayin na sabihin ni Lord, anak, hindi pagsubok yan. Ano yan? Okay, allow me to say this. Yan ay, allow me katangahan mo yan, anak, sa mga maling desisyon mo. Yun ang totoo nun. Tapos sasabihin natin, Lord, salamat po sa mga sakit na ito. Ito'y pagsubok. Hindi yan bigay ng Diyos. Malakas ka kasi uminom ng beer, malakas kang uminom ng alak, malakas ka manigarilyo, puyat ka ng puyat. Tapos sasabihin mo, pagsubok. Hindi pagsubok yan. Bunga yan ng maling lifestyle. Bunga yan ng maling desisyon. Huwag natin alam niyo, minsan sinisisi natin si Satanas. Kawawa naman. Talunan natin, yurakan mo pa. Hindi naman. So bagay, dapat yurakan talaga siya. Sabi ng Romans 10. Pero ang bottom line, yung tao nagsisisi, sinisisi kung sino-sino, pati si Satanas, sinisi pa. Kasi si Satan talunan na siya, wala na siya kapangyarihan. Kasi yung kapitbahay namin, kasi yung asawa ko, kasi yung anak ko, kasi kamang-mga yun. Huwag nating sisihin ang ibang tao sa mga maling nangyayari sa buhay natin o problema. Tayo ang gumawa nun. Pangalawa na maganda, lahat ng mga problema na hindi mo sinadya, alam mo namang wala kang ginawang mali, wala kang kasalanang ginawa para doon, yun po ay pagsubok. Doon tayo, yun sinasabing matuwa tayo. Huwag natin katuwaan yung sakit, hindi pagsubok yan. Matuwa tayo, halimbawa, dumating yung isang pagsubok, nasagasaan ka. Nag-ingat ka naman, pagsubok yun. Pagsubok yun.
Halimbawa, nagkasakit ka, maingat ka naman. Dumating yung sakit na hindi mo inaasahan dahil hindi mo naman sinadya talaga. Yung sakit na yun, na talagang pagsubok yun. Dahil hindi mo naman alam, masama pa lang kumain na sobrang tamis, lack of knowledge, sige lang. So tandaan natin lagi mga kapatid, yung paglipas ng heaven and on earth, habang nandito tayo sa lupa, pinaghaharian tayo ng Diyos. Tayo ang nagdidesisyon ng buhay mo at buhay ko. At guided, pag sinabing Kingdom of God, guided tayo ng salita ng Diyos. Pag sinabing Kingdom of Heaven, ang pinag-uusapan dyan ay presensya ng Diyos na kapag namatay tayo. Naisip niyo na po ba? Ako naisip ko na Maraming beses na. Alam niyo ba, nung bago mamatay si Ma'am Lorna, 3 taon mahigit na wala siyang ginawa, kundi yung si King Hezekias, i-prepare mo ang iyong bahay. I-prepare mo ang iyong bahay. Lagi namin pinag-uusapan yan. At lagi namin pinag-uusapan yung, malay mo, ako ang unang kunin ni Lord, hindi ikaw. Ganon kami mag-usap. Hindi kami takot pag-usapan yung mga buhay ng kamatayan. Minsan kasi maraming takot pag-usapan yan Sa ayaw mo at sa gusto, anytime pwede kang kuhanin ng Diyos. Kaya yung Kingdom of Heaven is the presence of God. Balik na tayo, kapatid. Slide 3. Ano sabi sa verse 20? For I tell you that unless your righteousness surpasses that of Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Now, take note. As I have said, kingdom of God is on, kapag ikaw ay nasa lupa at nabubuhay ka araw-araw, bas Eleia, nakatungtong sa'yo, the idea of nakatungtong sa'yo ang Diyos, araw-araw ka nagdidesisyon according to the truth of God. Pangalawa, kingdom of heaven, ito yung presensya ng Diyos. Natatandaan nyo? Yung lalaki nakapako sa krus, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi ng Panginoong Jesus? Today, you will with me in paradise. The word paradise is Eden. The word paradise is heaven. Meaning, pag tinanong mo, where God is, dapat ang sagot mo where is heaven? Dapat ang sagot ay, where God is. Ang sa malinaw sabi dito, you will not certainly not enter the kingdom of God. Slide 4. Now, there are things that we need to understand. Number 1, there are many flooded in social media teachings about grace and the law. Ang dami po mga teachings ngayon. Pangalawa, Christians seems to become lenient in dealing sin in churches in the name of grace. Ang iba naman hyper, nakukondemn. Ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Others stop going to church, to Christian church, due to condemnation. Hyper naman. Legalistic naman masyado. Iba naman, sobrang hyper grace. Para bang, hindi natin kailangan mo evangelize. Lord naman nakakaalam yan. Okay, let's move. Question. What does the Bible tells us about grace? Biyaya. Ano ba yung biyaya? And how we should deal eating believers in the lens of the law and grace. Tandaan natin lagi, paano ba tayo mag-deal sa mga nagkakamali, mga nagkakasala? And number 3, and why does churches, whether condone or condemn people instead of dealing the sin? Di ba? Napag-usapan natin last week, to judge and to deal sin, we should divide the person and the sin. Dapat i-divide natin. Huwag natin pagsamahin yan. Di ba, pag naglalaba tayo, ewan ko lang, pero yung mga talagang magaling maglaba, pinaghihiwalay ang puti sa tikolor. Bakit? For what purpose? May mga dahilan. So in judging people, let's move to the slide 6.
Now, what are the biblical reference on law based on Galatians 3:21-22? Let us read. Is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not. For if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. Now, diyan muna tayo. Ang akala ng marami, ang law ay nagliligtas. Hindi. Ang Ten Commandments, now listen carefully, in other law in the Bible is not the basis of salvation. Again, the Ten Commandments and other law in the Bible is only the basis of God's righteousness. Ano ang sagot dyan? Verse 22, but Scripture has locked up everything under the control of sin. So what was promised being given through faith in Jesus Christ must be given to those who believe. Now, ito yung point, 21 and 22. Ang Old Testament does not oppose with the grace of God. Actually, it complements. Ang law, sinasabi sa iyo ng Ten Commandments, masama yan, masama yan, masama yan, masama yan. Hindi yan tama, hindi yan tama, hindi yan tama, hindi yan tama. Ayan o ngayon ang sagot. Kung sinasabi ng law, hindi ito tama, hindi ito tama, anong gagawin ko? Yes, that's the idea. The idea of the Ten Commandments and other law in the Bible, okay, listen, to point the finger on us, on you particularly. To say, Lek, makasalanan ka. Alan, makasalanan ka. Raquel, makasalanan ka. Ito ang mga kasalanan mo. Panginoon, hindi naman ako nakakalunya, hindi naman ako nagpa-fornicate, hindi naman ako nagnanakaw. Pero sinungaling ka. O, see? Ano sabi ng James 2 verse 10? Kapag sinunod mo ang 10 kautusan at nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. You see that? Kaya nga, malinaw ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit kailangan? So, ang sagot dito sa verse 22, kaya nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, now listen carefully, para iligtas tayong lahat. Saan? Sa hindi natin kayang gawin. Sa hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Okay? Slide 7. Now, let us look at again the other law. Reference on the law. Galatians 2:16, it says, know that a person is not justified, now take note of this, by the works of the law, but, capital letter, B-U-T, by faith in Jesus Christ. Sa dami ng law, at kapag pinilit mo na maligtas ka sa law, naubos mo nang nasunod ang isa, dalawa, 10, pero yung pang-11, pang-12, pang-13, hindi mo siya masunod, nagkasala ka na sa lahat. So, we too have put our faith in Christ. Ano ba ang context itong Galatians 2? Ito po ang background nito. Si Peter, bago dumating si Paul, ay nakihalo sa mga Gentiles, nakikain siya. Now, sa law ng Judaism law, sa Judaism, bawal makihalubilo sa mga hintil. Sapagkat ang hintil ay marumi at makasalanan. Ngayon, si Paul, nung dumating, ang ginawa ni Peter, tumayo agad at as if umiwas kay Paul. Hello po. Andito po ba sila? Ang sabi ni Paul, anong klase ka? Alam niyo mga disciple, para bang akala natin, para bang hindi na marunong magalit. Alam niyo ba kung pag-aaralan natin ng Bible, even in Acts 13, Acts 16, makikita niyo yung pag-aaway ng mga disipulo doon. Ang sabi pa nga ng Bible, pulang-pula si Paul sa Greek word.
sa pagtatalo nila ni Barnabas. Yung mga tao sa bagong tipan at sa lumang tipan, katulad mo rin at katulad ko rin. Hindi sila naiiba. Napapagod sila, pinapawisan sila, nauuhaw sila. Kaya nga si Elijah, di ba? Sabi niya, sana mamatay na lang ako. Isipin mo yun, isang lingkod ng Diyos, isang propeta na nagpababa ng apoy. Pagkatapos, natakot. Natakot. Sabi niya, nagtago. Sabi niya, Panginoon, pwede ba mamatay na lang ako? Kunin mo na lang ako. Wala na, nag-iisa na lang ako. Sabi ng Panginoon, hoy, bumangon ka, tumingin ka. Meron pa akong 7,000 propetang katulad mo na hindi lumuluhod kay Baal. Akala ba natin na yung mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan ay hindi tinatabla ng problema, hindi tinatabla ng kasalanan? Punong-puno nga kung babasahin natin ang lumang tipan, punong-puno ng kasalanan ng mga tao doon. Kaya ang Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan, ay isinugo ang Panginoong Hesus para mapatawad ang lahat ng tao. At ano ang susi? Pagsunod sa kautusan, ito yon. Ito yung pinag-uusapan natin. Verse 16 ulit, basahin natin. Know that a person is not justified by the works of the law. Marami ang law. Hindi. Sabi ni John. Ni Paul. But by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Jesus Christ that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Ay, mahal na mahal ako ni Lord. Kasi tither ako ng 3 milyon. Itong church na to, ako ang nagpagawa nito. Hindi. Hindi ka mahal ni Lord dahil sa tithes mo na 3 milyon. Bahagi. Pero hindi yun nasukatan. Mabait ako. Kasi kapag nagpa-practice, ako yung unang-unang nandito sa church. At ako yung naglilinis. Ako yung Alam nyo ba, ito yung pag-aaral. Ako may pinayuhan na. Sabi niya, Pastor Alan, tapat na tapat naman ako sa Panginoon. Ganun ba? Tapat ka sa Panginoon? Paano ka naging tapat sa Lord? Alam niyo, ako po naglilinis sa church. Halos sinasabi ko, kahit wala akong allowance, okay lang. Tapos lahat, pag inutusan akong pumunta sa mission, ako agad na tawag dito. Kahit minsan, naiiwanan ko na yung mga anak ko, pamilya ko. Kasi ako nagbo-volunteer. Lahat po ginagawa ko. Diyan ka nagkamali. Hindi ka naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod ka sa gawain. Tingnan nyo ngayon ang mga nangyayari sa Pilipinas. People are sacrificing not because of God, but because of ideology. People are sacrificing their family, their money, and everything in the name of the word church. Ang dami ko po nakitang pastor, ang nasira ang buhay sa Laguna, 3 pamilya po ang nawasak at first-hand experience ko po yun na nakita dahil sa Matthew 6:33. And seek ye first the kingdom of God. Okay, kingdom of God. Balance. Kaya nga ang tao binubuo ng spirito, katawan at kaluluwa. Spirito, katawan at kaluluwa. Hindi lahat spiritual. May pamilya ka rin na kumakain. Kailangan mo magtrabaho. Hindi. Sabi nung asawa nung isang manggagawa, Tay, wala nang pagkain si Bunso. May sakit. Wala tayong pera. Kailangan natin pa-doktor. Pambihira ka talaga. Ginagpapagamit ka kay Diablo. Sabi nung mga karal. Hindi mo ba alam na may Bible study ako mamaya? Tumabi ka. May paglilingkod ako mamaya. Mangangaral ako ng salita ng Diyos. Sabi nung asawa, Tay, yung anak mo, may sakit. Wala nang gatas. Bunso. Yung binabanggit ko, hindi chismis, kilala ko, personal. What happened? Sira. Yung babae, sumama sa ibang lalaki. Dahil sa hirap ng buhay.
Tandaan natin lagi, kapatid, hindi lang espiritu ang tao, may kaluluwa at may katawan. Sige, lingkod ka na lingkod. Kahit may sakit, sige, ako, alam mo, Pastor Alan, kahit hirap na ako, naglilingkod ako, ay di mamamatay ka kaagad. Kahit minsan kailangan magpahinga, talagang kailangan kong gawin. Alam niyo, kapatid, ang taong may karunungan ng Diyos, marunong magbalanse ng espiritual na buhay, pangkaluluwang buhay, at pangkatawan na buhay. Hindi naman pwedeng, ay, Pastor, hindi mo na ako maglilingkod kasi kailangan ko magtrabaho. Hindi magtrabaho ka na lang magtrabaho. Kung may calling ka, mamamatay ka rin. Alam niyo ba na kapag may tawag sa iyo ang Diyos at hindi ka naglingkod, nagpapakamatay ka na nun. Subukan mo na ignore naman ang calling, spiritual side naman tayo, mamamatay ka. Ano nangyari kay Elijah? Kinuha siya ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa mga binibitawan nating salita. Ingat po, ingat. Huwag basta-basta magdideklara. Dahil pagka nagdeklara ka at inayunan ka ng Diyos, o sino rito ayaw na maglingkod? Sabihin mo ulit sa Panginoon mamaya yan pag-uwi, ha? Sabihin mo, ayoko na maglingkod. Ayoko na. Oh, baka matulad tayo kay Elijah. Sige, ayaw mo na, kunin na lang kita. Ano nyo, minsan, hindi lang minsan, madalas. Sabi ko, pagka ako ay hirap na, siyempre, nagsasaing ka, nagluluto. Ay, saing, pare lang yun. Naglalaba ka, tapos pag may gawain ka, katulad yan, nung nakaraang, ito, meron tayong ayusin sa lupa, lahat. Tapos, mag-aaral ka pa kasi nagtuturo ka din sa mga pastor, tapos mag-aaral ka para sa church. Ang dami yun, no? Kumbaga, spirit, soul, and body. Tapos, naiwanan ka pa ng negative 2 million na utang na dapat mong bayaran. Ako po. Minsan, di na lang ako sumasagot sa telepono. Tapos, biglang nag-text si Ademila, oh, I'm offering to you hanggang July 16 lang. Sabi ko, ano gagawin namin? Wala naman kami pera. Pag hindi, 4.5 years kayo magbabayad, tuloy-tuloy. Ako'y mahina na, matanda na ako. Ako, sabi ko, delikado to. Di, nag-meeting ka sa church, nag-meeting ang church. Nag-decide ako, sige, part ako ng pagtulong. Okay lang. Sige, 3 months na pambayad ko ng sasakyan. Sige, itulong ko na dyan para matapos na rin yan. Sabi ko, Raquel, kung may mangutang ka, mangutang na kayo. Bigla naman dumating ang bill namin. 8,000, wow! 2 buwan. Tapos bigla nag-text yung may-ari ng bahay. Pastor, magta-3 buwan na po kayo hindi nagbabayad. Wow! Paano to sabay-sabay? Minsan akala ng mga pastor, pagka nagtuturo ako, siguro si pastor mayaman, ganda ng damit, ganda sapatos. Alam ko naman, mabubuha akong basahan pag nagturo ako. Di ba? Kaya ako, pag may pera ako, bili ako ng bili ng mga gamit, pang paglilingkod. Para pag wala ka ng pera, ayun, meron ka pang maisusuot na maayos. Ayun, si Pastor Alan. Pero alam niyo, kapatid, sa buhay na ito, kung wala ang Panginoon, sabi ko nga, kung wala ang Panginoon, di masaya buhay talaga pala. Ito, maintindihan ito ng mga nanay na talagang full-time, full-pledged na nanay, ha, full-pledged. Maintindihan ito sabihin ko. Minsan, pag pagod na kayo sa lahat ng ginagawa niyo, sasabihin niyo, ang hirap pala maging magulang. Tapos, ang iisipin mo, kung wala si Lord, hindi masaya buhay. Alam niyo, nagpapaligaya sa'yo? Hindi naman yung pagtugtog eh. Hindi naman yung pagpipreach eh. Sabi ko nga doon sa nagpipreach, sabi niya, ayoko na, pastor, magtatrabaho na lang ako. Sabi ko, ako, 38 years na, magta-39 years na, maraming beses ko na sinabi yan, ayoko na magpastor.
Pero ba't andito pa rin ako? Sabi ko nga, kung saan ako dalhin, Lord, doon ako pupunta. Pero alam niyo, hindi ang pera nagpapaligaya sa tao. Tapatin ko na kayo. Kaya yung mga, anong goal natin? Ha? Ano ang goal natin? Bilang isang Kristiyano. Alam niyo kung ano sabi ng, dito sa Galatians 2 pa rin, hindi ko na nilagay. Ang goal natin, kaligtasan. Hindi maging trilyonaryo. Tingnan niyo ngayon sa mundo, sa Pilipinas. Pinag-uusapan trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Masaya ba sila? Oh, slide 8. Ano sabi dito sa Romans 6:1-4? What shall we say then? Okay, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Verse 2. By no means, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Kapatid, kailanman hindi nagtotolerate ang Diyos na magkasala ka. Papatawarin naman ako ni Lord. O sige, go! Gusto mo yan? Go! Ang hirap mabuhay sa kasalanan. Mahirap mabuhay sa pagkakamali. Mahirap mabuhay sa hindi tama. Tandaan natin lagi yan. Walang taong hindi nagkakamali o nagkakasala. Pero kapag nabuhay tayo, nagpatuloy tayo, kailanman, hindi magiging masaya ang buhay mo. Oo, yes, gagamitin ka ni Lord. Dahil sa habag at biyaya niya, hindi ka naman ginagamit, hindi naman ako ginagamit, hindi tayo ginagamit dahil matuwid tayo, dahil magaling tayo, dahil kung sino man tayo, ginagamit ka ng Diyos. Tayo ng Diyos. Dahil sa habag at awa niya sa buhay natin. So tayo ay pinatawad dahil namatay tayo kasama niya at so tayo makakapamuhay. Alam niyo, kaya siya namatay at muling nabuhay para maging katulad niya tayo at meron tayong buhay na walang hanggan. Okay, slide 10. Continue. Ito yung common misunderstood sa grace. Romans 8:1-4. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Oh, pastor, tingnan mo yan. Hindi ka na i-condemn. Tama. Kung mga kasalanan na hindi nakamamatay, pwede. Pero kapatid, ang i-condemn sa'yo, hindi ikaw. Yung kasalanan mo. At kapag kinondemn ka, alam niyo, pag nagpa-plancha tayo, ako nagpa-plancha rin eh. Pag nagpa-plancha ka ang init eh. Whether you like it or not, ramdam mo yung init. At minsan may time pa nga, mapapasok ka. Sa buhay nito, kapag ka tayo ay nabuhay sa isang pagkakamali, araw-araw tayong mapapasok. Araw-araw tayong may sugat, araw-araw tayo na lang walang ginawa, kundi magsisi. Wala namang masama na tuwing tatayo ka sa pulpito, Panginoon, patawarin mo kayo. Tama lang yun, malaki man o maliit, nakakamatay man o hindi. Pero dapat, ang hindi kayang patawarin yung kasalanang nakamamatay. Ha? Ang pinapatawad lang ng Diyos yung kasalanang hindi nakamamatay. Tandaan natin lagi yan. Kaya sabi sa verse 2, because through the Christ Jesus, the law of the Spirit, who gives life, has set you free from the law of sin and death. Slide 11. For what the law was powerless because it was weakened by the flesh. So ang kalaban natin, kapatid, hindi yung tukso eh. Alam niyo ang tukso, Lekle, nasa paligid mo lang yan. Ang kasalanan nasa paligid mo lang yan. Alam niyo kung ano ang problema natin, hindi yung tukso eh. Ang problema natin yung sarili natin. Halimbawa, nakaupo ka. Sasabihin kay Lekle, pasensya ka na Lekle ka. Sikat ka ngayon. Lekle, pare, dati kitang kainuman, di ba? O ito, special. Dalawa lang ang pwedeng sabihin ni Lekle. Pare, nawala na desire ko dyan. Nag-iba na panlasa ko dyan kasi na-born again na ako eh. Or, pre, sige, mamaya, after ng pasok ng trabaho, tirahin natin yung alak mo.
So, yung tukso, hindi mo mawawala yan. Hindi mawawala yan. Ang kalaban natin, hindi yung tukso. Yung sarili natin, kung mag-give in tayo o hindi. Verse 4. In order that the righteous requirement of the law might be fully met in us. So, tandaan natin lagi, kaya namatay si Jesus para yung requirement ng kaligtasan, dahil ang law ay nasa atin. Patay tayo. Dahil yung kasalanan ng katawan naririto eh. But we are not judged by the law. Now, we are judged according to the Spirit. Ano sabi rito? Verse 4. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. So, tandaan nyo lagi. Malapit na tayo. Kaya tayo nabuhay, hindi dahil sa tayo masipag sa gawain, dahil tayo ay lagi nasa church, at talagang sinisikap natin sumunod sa Diyos. Alam niyo ba, na nakaka-stress na kapag pamira, nagkamali na naman ako. Stress yun. Pangalawa, ako na lang lagi nagwawali sa church. Ako na lang lagi nagbibigay. Ako na lang lagi ang nauuna. Late na naman sila. Nakaka-burnout yon. Alam niyo ba ang ministry na mali ang goal? Nakakapagod. Tanungin niyo si Pastor Alan, magkano tinatanggap ni Pastor Alan? Malaki. Di ba? Talo ang mga CEO. Ang mga CEO, pinakamababa nila, 350,000 a month. Talo ni Pastor Alan ng mga CEO. Bakit lumaki yung mata niyo? Alam niyo, kung sukatan ng material na bagay ang titingnan natin, wala na maglilingkod na pastor. Wala na po. Matutulad na lang tayo. Kay Saul, ipinagbili niya kanya pagkapanganay. Kaya nga sa batas, malapit na po tayo, 3 slide na lang tayo. Tingnan niyo po ang comparison ng law, slides 13. Law and grace sa New Testament. Akala ng iba, wala na ang law sa New Testament. Meron pa, tingnan niyo maigi. Tingnan niyo ha, Matthew 5, 21 to 22. You have heard, ayun. It was said to the people long ago, you shall not murder. Sa Old Testament, you shall not murder. And anyone, sa ibang translation, thou shall not kill. Pero ang talagang tama doon, murder, ha? Murder. Thou shall not commit murder. And anyone who murders will be subject to judgment in the Old Testament. Now, tingnan nyo sa New Testament. But, I tell you, now, talking about the New Testament, that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. And again, anyone says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court, and anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. Okay. Akala ng iba, ay walang law sa New Testament. Meron. Sino rito ang nagmumura? Sino rito nagsasabi, okay, I will use this as an example. Sino rito pag galit, sinasabi niya, tanga, bobo, puto kutsinta ka, wala kang kwenta. Kung yan ay nasasabi natin, you are a murderer. Kapag ang isang, halimbawa, kapag nasa pagkain ka, yun talagang tatay ko, yun talagang nanay ko, yun talagang kapatid ko. Walang kwentang tao. Yung si pastor talaga, walang kwentang tao. Murder yun. Ang tawag doon is backstabbing. Ano nyo ang pinaka-best na pag-aaway? Sabihin mo ng harapan. Next, 14. Adultery. Let's talk about adultery. You may have heard that it was said, you shall not commit adultery in the Old Testament. But, okay, B-U-T. I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Ano ang mabigat? Sa Old Testament, kinuha mo. Yung babae, inuwi mo sa'yo katulad ni David. Nung si David ay naglalakad sa templo, sa kanyang kaharian, nakakita niya si Bathsheba naliligo, sabi niya, wow, ganda naman nun. Tapos sabi niya, utos siya, sino yan? Si Bathsheba po. Sige, kunin mo. Kinuha.
inuwi sa kanyang kwarto, nabuntis. Yun ang pagkakasala ni David. Now, take note of this. Sa Old Testament, condemn yun. In the New Testament, hindi ka pa kumuha ng babae, hindi mo pa inuwi sa bahay. Tiningnan mo lang, hinubaran mo lang sa isip mo. Nagkakasala ka na adultery. Ano mabigat? Old Testament o New Testament? New Testament. Try to compare. Woo. Okay, tuloy tayo. Slide 15. In divorce, although wala tayong divorce, pero i-apply natin sa annulment. Tingnan nyo maigi. Ha? Oh, lapit na ho tayo. Verse 31, it has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. Verse 32, but I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery. Now, take note of the word victim of adultery. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. Now, take note. Sa Pilipinas, wala tayong divorce. Pero meron tayong annulment. Alam nyo ba, live tayo, ipo-forward ko naman sa kanila ito mamaya. Kahit dito sa Cavite, nauso na po yung kasal-kasalan. Ulitin ko lang ha. Sige, magalit sa akin. Noong papunta kami ng Korea, kumukuha kami ng, tapos na po to, ng visa sa Korea. Sabi ng isang pastor, Sir, di na justify na, pwede na akong mag-asawa kasi yung asawa ko nag-asawa na sa Amerika. Paano yan? Wala naman divorce sa Pilipinas. Dinivorce ako ng asawa ko sa Amerika. O sa Amerika, divorce ka. Pero sa Pilipinas, kasal kayo. Ipaanal mo muna yan. So, sa mailing salita, sinulatan niya yung babae. Sabi niya, magpaanal na lang tayo. Tulungan mo na lang ako. Total, may asawa ka na naman dyan sa Amerika. Paanal tayo. Ayaw siyang bigyan ng pera. Nurse sa Amerika. At sumama yung asawa niya sa driver ng ambulance. So to make a long story short, ito si lalaki, nakakilala, personal ko rin kilala ito, nagpakasal sila sa Bulacan. At kasama pa ang mga pastor. At pumirma pa. Ano pinirmahan nila? Marriage contract daw. Anong marriage contract? Ipinasok ba sa PSA? Hindi. Dito sa Cavite, meron din yan. Sometimes, we try to justify the immorality dahil sa emosyon. Kapatid, huwag nating sabihin na tama ang mali. Ang mali ay mali. Huwag natin sabihin, okay yan. Biyaya naman ng Diyos tayo. Huwag. Tandaan natin lagi, conclusion. Sige, punta na tayo sa 7 and 18 para diretso na. Tingnan nyo maigi. Di ba sabi ko sa inyo kanina, tandaan niyo yung law and the prophets. Tingnan nyo. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Dalawa na lang. O, tingnan nyo last. At dito na tayo magtatapos. Matthew 22:37-40. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is, love your neighbor as yourself. Now, take note, verse 40. All the law and the prophets. So, di ba sabi ko sa inyo kanina, tandaan yung law and prophets, ha? All the law and the prophets hang on these two commandments. Walang binura ang Diyos. Wala siyang inalis. Bagos, ginanap pa nga niya ang Old Testament. Tayo lahat ay manalangin. Ama, salamat sa umagang ito. Turuan mo kami na lumakad sa katotohanan. Lumakad sa iyong salita. Lumakad sa iyong kahabagan at biyaya. Dalangin ko, Ama, na turuan niyo po kami
na magkaroon ng tamang paghatol sa mali at paggawa ng tama sa matuwid. Lord, anuman ang mga pinagdadaanan ng bawat kapatid sa araw na ito, anuman ang mga struggles, dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo ang bawat isa na maunawaan ang iyong kalooban. Kayo ang Diyos na mabuti. Kayo ang Diyos na tapat. Sa iyo ang kapurihan sa umagang ito, Ama. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Okay. Sa lahat ng mga leader, sa ating commemoration ng ating Santa Cena, sige po, pwede na nating ipamigay. Thank you. Alalahanin po natin ang biyaya ng Panginoon, ang kahabagan ng Diyos sa ating buhay. Si Jesus ay pinako sa krus para sa iyong mga kasalanan, sa ating mga kasalanan. Siya ay nabayubay upang bigyan tayo ng buhay na wala hanggan. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya sa pag-alaala natin ng yan, sa pagkain natin ng tinapay at pag-inom ng saro, ay inaalala natin ang kanyang biyaya. Yes. Here I stand, forgiven. Here I stand, holy and righteous. You paid the price when you laid down your life. Jesus, I surrender all. Let's all stand in the presence of God. Here I stand. Forgiven. Here I stand, holy and righteous. You paid the price when you laid down your life. Jesus, I surrender all, and I walk with you in my heart, and I walk with you in my heart. Found me at the cross, down on my knees. Thank you, Lord, for saving me. Hallelujah, 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 hallelujah. Here I stand, forgiven. Taas po natin ang tinapay at ang saro. For I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus on the night he had betrayed and took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood.
Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po ay yumuko, tayo manalangin. Ama, sa pag-alaala namin ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay at sa iyong muling pagbabalik upang kami makasama sa buhay na walang hanggan. Diyos, salamat sa buhay ng aming Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus para iligtas at tanggapin ang kaligtasan niyan sa aming mga puso. Kaya sa pagkain namin ng tinapay at pag-inom ng saro, ay inaalala namin ang iyong kaligtasan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, sabay-sabay natin kainin ang tinapay at inumin ang saro. Ayan, isang pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Makibukas po kayo sa akin sa Mark 12:41 to 44. I'll be reading in New Living Translation. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions. For they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Yung verse po na ito, very straightforward. It only affirms, or Jesus affirms that yung pagbibigay po nung balo is not because it's generous, kasi kaya lang po din siya na-affirm or napansin din ni Jesus. Kasi imbis na out of abundance yung binigay nung balo, nagbigay siya despite her poverty. Kasi last 2 coins niya na lang, she could have like kinip niya na lang yung isa, tapos yung isa na lang yung binigay niya para may panggastos pa siya. Pero hindi, parang binigay niya yung lahat kahit na in reality, alam niya na nagsistruggle siya or alam niya na unsure siya kung meron pa ba siya para bukas or may magagamit pa ba siya. And it is too small in monetary terms, but her gift becomes one simply act of giving with no obligation. As such, medyo, kung titingnan natin, parang unwise yung ginawa niya na, ay, baka wala na siyang gamitin para bukas. Pero kasi ang tinitingnan ng Panginoon dito kung paano yung attitude natin of giving despite the situation that we're in. Kasi it goes to show na naniniwala tayo sa plano ng Panginoon para sa ating buhay. And ito yung challenge ng Panginoon para sa atin. Are we willing, kagaya nitong balo, to give all away and trust and be dependent on the plans of the Lord? Ayun lang po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan ng bawat isa. At turuan mo nawa ang puso namin na maging katulad ng babaeng balo na in the midst of the struggles that she was currently facing at that time, Panginoon, binigay niya pa rin yung lahat kahit uncertain or hindi siya sigurado sa kung paano siya sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.
Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Purihin ang Diyos. Yan. Palakpakan po muli natin ang ating po mga katatayan. Dahil po dyan, naririnig ko po, magre-rehearsal na daw po yung ladies for next week. Dako na po tayo sa ating announcement. For our regular announcement po, every Wednesday ang ating intercessory prayer via Google Meet. Every Saturday po at 4 o'clock in the afternoon ang ating pong Bible study, followed by our praise and worship band practice at 6 o'clock in the evening. Every Sunday po at 9:30 in the morning ang ating pong regular service. And then after the service po ang ating ministerial fellowship. And then for our additional announcement po, of course, ongoing pa rin po yung collection natin for pledges for Maragondon, for evangelism most especially, and for sound system and building restoration. So you may coordinate kahit kanino po sa ating finance core team, Sister Jelina, sa akin po, or kay Pastora Raquel. And after po nito ay meron po tayong congregational meeting about po sa atin pong property sa Maragondon. Tinatawagan na po natin si Pastor Alan for the meeting, closing prayer and benediction.